Magandang hapon, Doc Jake Cortez. Maraming maraming salamat sa pag-accept ng invitation namin as our resource person and or speaker para sa napakagandang podcast ngayong napapalapit na Earth Day. So sa mga nakikinig po sa atin, just an introduction, Doc Jake is a family medicine doctor and he is a planetary health advocate. So Doc Jake, can you give us a little background of what you do and how is it connected sa planetary health as our topic this afternoon? First of all, magandang hapon din, Dr. Danica, and maraming maraming salamat for this invitation to talk about something that's very close to my heart, and that would be planetary health. Currently, I am the head of the medical education unit of Papua University School of Medicine, and at the same time, I am the inaugural chair of the newly formed PAFP Special Interest Group on Planetary Health. So both of which very much important, very much close to my heart, and I would love to share with you on how all of these things are connected to planetary. Sa kalusugan at sa kalikasan, paano sila magkaugnay? At bilang isang doktor, ano yung napapansin mo na kailangan malaman ng isang ordinaryong Pilipino dito sa dalawang ito? Pagkakaintindi kasi natin, magkahiwalay palagi ang usapang kalikasan at saka ang usapang pangkalusugan. Palaging magkaiba yan, magkahiwalay. Pero nakakalimutan natin na ang ating kalusugan ay konektado rin sa ating kalikasan. Kasi at the end of the day, nasaan ba tayo? Magkakaiba man tayo, magkakahiwa-hiwalay man tayo ng lugar, nasa isang tahanan tayo, and that would be yung planet Earth natin. So, isang tahanan, kung ano mangyari sa tahanan natin, mangyayari din sa kalusugan natin. Halimbawa, ngayon, lalo na sa Pilipinas, palaging malakas ang tag-ulan. Palagi tayong binabaha. Yan, usapang kalikasan yan. Pero sa tuwing nagkakaroon tayo ng baha or pagkatapos ng baha, palagi ang susunod dyan, tataas na naman ang kaso ng dengue, tataas na naman ang kaso ng mga taong nagtatae, tataas na naman ang kaso ng mga taong nagkakatrangkaso. At alam natin yan bilang mga doktor, nakikita natin yan sa clinic, pero hindi lang natin na-appreciate yung kabuuan. At the same time, um, ngayon na summer, sobrang tag-init tayo, napakainit ng panahon natin. Kapag tumataas ang temperatura sa labas, nagkakaroon tayo ng mga heat stroke, heat exhaustion. At the same time, yung mga tao na merong sakit sa puso, no, mas lalong nasistress yung puso nila, higher risk na sila ay magkaroon ng heart attack, saka ng stroke. Gayon din yung mga pasyente na, for example, merong kidney disease or nagpapa-dialysis. At risk sila for dehydration, electrolyte imbalance dahil sa tag-init. At ngayon din yung mga taong may asthma. Kapag mainit ang panahon, kung mapapansin ng mga pasyente natin, mas mahirap huminga. So ito, again, isa tong halimbawa na talagang konektado ang ating kalikasan at ang ating kalikasan. Napakaganda nung sinabi mo, Doc Jake, na para tayong nasa loob ng isang tahanan at kung ano yung nangyayari sa tahanan na yon, yun yung nangyayari dun sa mga nakatira sa tahanan na yon. Nabanggit mo, Doc Jake, kanina yung mga sakit na posibleng dakuha sa pagbabago-bago ng panahon o konektado sa kalikasan. Meron bang mas common na sakit at a certain period o season, lalo na dito sa Pilipinas? At meron ba tayong mga risk group o yung mga mas nagkakaroon ng mga ganitong sakit? Mm. Dito sa Pilipinas, although incomplete pa ang datos natin, pero based sa observation natin at base rin sa mga karaniwang extreme weather events na nangyayari sa Pilipinas, karamihan talaga ng mga sakit na maaaring magmula or konektado sa kalikasan ay tulad ng nabanggit ko, tumataas na naman ang kaso ng dengue, tumataas na naman ang kaso ng malaria, at tumataas ang kaso ng mga tinatawag nating foodborne diseases kapag tag-init. Gayon din, tumataas din ang kaso ng mga leptospirosis kapag bumabaha tayo, saka nga yung mga pagtatae at saka trangkaso. At ang mas nakakapag-alala, dahil number one pa rin sa Pilipinas talaga ang mga tinatawag na cardiovascular disease o sakit sa puso, isa sila sa mga pinaka-tinatamaan no, ng mga pagbabago sa ating kalikasan. So, tulad ng nabanggit ko, mas at risk sila na magkaroon ng heart attack. Gayon din nga yung may mga kidney disease, pwede magkaroon ng dehydration, electrolyte imbalance. So all in all, sino-sino yung mga mas tinatamaan o mas concerned dahil sa mga pagbabagong ito sa kalikasan? Ito yung mga taong una sa lahat meron ng may sakit talaga. Tulad ng sakit sa puso or meron ng kidney disease. Gayon din yung mga very young or very old, yung sabihin mga sobrang bata, sobrang matatanda kasi hindi nakaka-adapt yung katawan nila kaagad sa mga pagbabago sa kalikasan natin. Ganyan din yung mga kababayan natin na wala masyadong pera, wala masyadong access sa ating mga clinic at hospital dahil mas magiging mahirap para sa kanila
no? Dahil mas marami tayong sakit, mas maraming pagkakagastusan, mas lalo silang kawawa. Kasi hindi nila maabot o ma-access yung mga kakailangan natin na tulong na medical. At ngayon din, merong mga Pilipino na nakatira sa mga specific na lugar sa Pilipinas tulad ng mga malalapit sa coastal area, kung hindi man coastal area sa isang syudad na hindi maganda ang water system, ang drainage system, kaya madali silang bahain. At ngayon din yung mga kababayan natin na nagtatanim, mga farmers natin, saka yung mga mangingisda. So ito yung mga taong madalas na tinatamaan ng mga sakit na merong kaugnayan sa kalikasan. Itong mga farmers natin at saka mangingisda. So, ano yung pwede nilang baunin na prevention para doon sa mga nasabi mong sakit kung hirap maka-access o makapunta sa mga healthcare facilities? Meron ba silang mga pwedeng gawin para maiwasan itong mga karaniwang sakit dulot ng pagbabago-bago ng panahon? Para masagot ko yung tanong mo, isa sa mga naging activities namin dati regarding sa planetary health at saka sa climate change ay nag-imbita kami ng mga magsasaka at gayon din ng mga mangingisda para makipag-usap, makipag-discuss sa amin kung ano naman yung mga experiences nila regarding sa mga problema sa kalikasan at climate change. And ito yung naantig yung damdamin ko talaga. Kasi ako bilang doktor, siyempre tulad mo, ang concern ko ay kalusugan. Paano kayo makakapag-access sa mga clinic and hospital para makamit nyo yung mga health services na kinakailangan ninyo. Pero nung tinanong namin sa kanila, very same question that you're asking me now, ay ito ang sagot nila sa akin. Paano po namin may isip ang mga bagay na yun kung yung pinaka-basic na pangangailangan namin, yung mismong kakainin namin mamaya at iakapag namin sa mesa para mapakain yung pamilya namin ay hindi sapat sa pang-araw-araw. So, ito, in a technical term, Dr. Danica, ito yung mga tinatawag nating social determinants of health. So siguro, para sa ating mga listeners, ang ibig sabihin lang po nito, ang kalusugan po natin, hindi po talaga siya isolated, hindi siya hiwalay na usapan sa ating pang-araw-araw na buhay. At sa totoo lang po, mahirap po talaga pag-usapan ng kalusugan kung yung pang-araw-araw nga na pangangailangan natin ay mahirap na. So, to answer your question, ano ang pwede nilang gawin? Anong pwede nilang baunin? Una sa lahat, naiintindihan natin na mahirap ang buhay. Okay? And bilang mga doktor, pwedeng tayong lumapit sa kanila para magbigay tulong. Pwede din tayong tulungan sila na katokin ang mga pintuan ng ating mga barangay, ating mga local government units na magbigay tulong sa kanila para sa kanilang pang-araw-araw. Maliban sa pagpunta sa ating mga ospital at mga clinic, isa rin sa pinaka-importante ay i-empower natin sila, bigyan natin sila ng edukasyon. Anong pwede ninyong gawin para, una sa lahat, hindi kayo mag-escape. So, kunyari sa mga magsasaka natin, pag sila ay nagsasaka, mas maganda sana kung meron silang footwear or meron silang bota para hindi sila mag-contract ng infection, no? Galing sa kanilang pagsasaka. Gayun din yung mga mangingisda natin kapag pumalaot sila, dala na maraming tubig, inom na maraming tubig. So, pareho pa rin naman. Yun ang kinagandahan dito. Parehong advice pa din. Gayun din, walang bago po dito. Pero ito ay pinapaalalahanan natin sila na ito yung mga paraan na pwede ninyong gawin para maiwasan natin ang sakit. At saka tayo rin mismo, tayo nga bilang mga doktor, pwedeng tayo yung lumapit. So merong mga areas talaga, and ito nagulat ako, recent to na statistics from the DOH, parang 80 to 90% ng mga lugar sa Pilipinas talagang more than 30 minutes away mula sa pinakamalapit na health facility. So that alone tells us na hindi lang actually sila, pero buong Pilipinas, kailangan nating ayusin yung healthcare system natin. Meron na ba tayong in place na mga community and government roles o programs na makakatulong sa ating mga ordinaryong Pilipino para mas maging healthy yung lugar nila in terms of environment? Actually, meron, Dr. Danica. Pero syempre, dahil sa pagkakagawa ng ating sistema, depende sa local government units kung ano yung mga programa na ginagawa nila. So, mga pwede natin tignan dyan would be Quezon City, no? They are investing sa mga sustainable na homes and offices. Sa Marikina, pilit pa rin nilang inaayos yung drainage system nila. Sa Ahoy, Iloilo, no, they're really finding ways to explore yung mga renewable energy, para bigyan din ng tamang bigay yung pangangailangan ng mga magsasaka, saka ng mga mangingisda nila. So marami tayong pwedeng matutunan sa mga iba't ibang parte ng Pilipinas. At gayon din, on the national level,
meron tayong tinatawag na Climate and Environment Fund. So ibig sabihin, merong portion ng budget ng Pilipinas na nakalaan talaga para sa mga tinatawag na climate mitigation and adaptation efforts. So ibig sabihin, ito ay pera na pwedeng itap ng ating mga LGUs para suportahan yung mga proyekto nila na makakatulong para labanan natin at gayon din ay mag-adapt tayo ah, para sa climate change, no, para maayos ang ating responde sa climate change. Pero ito rin, isa rin sa mga experiences ko, Doc Danica. Dati, pati ako ng isang grupo kung saan gumawa kami ng research, gumawa sila ng research na tinutulungan nila yung LGU para matap yung tinatawag nga na climate fund. And ang nakakalungkot dito ay even though may pera, hindi nagagalaw yung pera. Bakit? Wala kasing expertise, hindi alam ng LGU, hindi alam ng mamamayan kung ano yung mga dokumento na kailangang isumite para magamit yung pondo na yun. Kasi medyo technical talaga siya. So doon tayo nagkakaroon ng problema ngayon. May pera, may nakalaan na pera, pero hindi natin alam kung paano maaabot, kung paano ma-access yung pera na yun. So isa yung area na pwede tayong makatulong bilang mga doktor. No? Tayo, ang expertise natin dito is about health. So, meron tayong tinatawag na local health board. Pwede tayong tumulong doon as resource person para igabayan natin sila kung paano mabubuo itong mga dokumento na ito para suportahan at ma-approve yung mga application at matap natin itong mga pondo na nakalaan for climate change adaptation and mitigation. Doc Jake, itong climate fund, lahat ng LGU pwedeng ma-access ito at meron na bang LGU na nakapag-access at anong programs na yung napasa nila para dito sa Mm-mm. mga klase ng programs na ito? Yeah. Regarding then, Doc Danica, no, I'm not 100% sure kung ilan na yung mga LGU at kung ano-ano yung mga proyekto nila. Pero what I'm sure of is mga LGUs natin sa Iloilo. No, yung sa LGU natin sa Iloilo, talagang best practice sila. So for example, what they did was yun nga, through cooperation with mga researchers, mga doctors natin, they were able to tap some part of that fund to support nga yung mga livelihood and climate adaptation and mitigation efforts sa mga coastal areas. So sa mga coastal areas ng Iloilo. Ngayon din, not necessarily or not directly um, related doon sa pag-access sa fund, pero also within Iloilo, merong mga healthcare facilities doon na sinusuportahan din ng LGU natin na talagang world-class din yung mga efforts nila. No? Talagang i-congratulate mo sila, napakagaling. So, yan yung isa dyan ay yung St. Paul of Iloilo Hospital na talagang nag-hit sila ng energy source nila from electricity to solar panels. Gayun din yung pag-recycle nila ng water, no? Yung water na ginagamit nila sa toilet nila talagang nire-recycle nila ulit para hindi sayang bawat patak ng tubig. Yung iba ginagamit nila pandilig sa halaman nila. Some of their workers, yung mga nagtatrabaho sa ospital, binibigyan nila ng incentive na instead na magkotse or mag-transportation, nagbabike na lang sila. So marami, iba-ibang proyekto, iba-iba yung mukha ng mga initiatives ng mga LGUs na. Itong mga best practices na ito, yung solar panel, recycling, napakagandang balita na hindi lang sa local government units, pero yung mga hospitals and healthcare facilities din pala natin are starting to be eco-friendly. Ngayon, on a lower ground, kumbaga sa applicability at uh, para ma-adapt din ng isang ordinaryong Pilipino, meron ba tayong pwedeng bigay sa kanila na tips on how to become eco-friendly themselves na pwede nilang simulang maliit sa kanilang sarili? Ang United Nations, nagbigay sila ng tinatawag na 10 actions for the planet and for our own. Pero I'd like to highlight just a few muna na pwedeng gawin ng pangkaraniwan ng mamamayang Pilipino. So una dyan, palagi nating dinidiscuss sa mga pasyente kapag nagkiklinik sila is yung diet. Anong pwede nilang gawin sa diet nila? Pwede nilang gawin ay mas marami ang kakainin nilang gulay at prutas kumpara sa karne. Ano namang kinalaman dun sa kalikasan natin? Siguro yan ang tanong ng mga listeners natin, no? Base kasi sa pag-aaral, ang pag-aalaga at ang pagproseso ng karne, mayan man ay manok, baboy, at lalong-lalo na ang karne ng baka, napakataas po kasi ng tinatawag na greenhouse gas emissions. So ito po yung gas na nire-release po natin sa atmosphere or sa hangin po natin. At ito po yung nagpapainit lalo
sa ating klima. So mas mataas po ang greenhouse gas emissions ng karne kumpara po sa prutas at gulay. So kung ikaw bilang isang karaniwang Pilipino, mas marami ang binibili mo na prutas at gulay kumpara sa karne, nakakatulong ka para sa kalikasan. But at the same time, masaya tayo mga doktor dahil yan din ang paulit-ulit ating sinasabi dahil yan ang nakakabuti para sa ating kalikasan. So isa itong example ng tinatawag natin na climate and health co-benefit. Nakakatulong ka na sa kalikasan, makakatulong ka pa para sa iyong sariling kalusugan. Maliban doon, tulad ng nabanggit ko rin kanina, isa rin sa mga simple nilang pwedeng gawin ay kung malapit lang naman ang pupuntahan ninyo at maganda naman ang kalsada ninyo sa area, instead na magkotse or instead na mag-commute, mas maganda magbisikleta kaya maglakad. Ano na naman ang kinalaman nun doon? Siyempre kapag gumagamit kasi tayo ng kotse o kaya tayo ay nagko-commute, no, yung tambutso, yung paggamit ng gas dun sa kotse, nakakadagdag ulit yan sa greenhouse gas emissions. At the same time, air pollution. So you're really harming the environment when you use that. But when you do walking, when you do cycling, no, nakakatulong ito sa environment kasi nga hindi ka gumagamit ng gas. At the same time, nakakatulong din, maganda rin to para sa iyo kasi nagagamit natin yung muscles natin para mag-exercise, tapos gumaganda ang paghinga natin. So again, it's another co-benefit. And siguro ang panghuli na gusto kong i-highlight ay dapat maging mapili tayo kung saan natin ginagastos ang ating pera. Wala na dito sa Pilipinas, ang hirap-hirap kumita ng pera. So dapat tayo rin, pag-isipan natin kung saan natin gagastusin ang pera natin. Una nating tanong sa sarili natin, kailangan ba talaga natin bumili? O baka naman hindi naman kailangan, pwede pa namang i-repair, no? Or baka luho lang talaga yan. So again, tatanungin natin, ano namang kinalaman yan sa kalikasan natin? Ang hindi kasi natin nakikita ay bawat bagay na binibili natin, yung paggawa niyan, yung paggawa, yung pag-transport niyan, lahat yan, may ginagamit din yan na greenhouse gas. So ibig sabihin, kung hindi naman kailangan, wag mong bilhin. Kung kaya pang i-repair, wag mong itapon. Kasi bawat aksaya mo sa pera, bawat aksaya mo sa gamit, again, nakaka-harm lang yan sa environment natin. So might as well, choose wisely kung ano yung mga bibilhin natin. Nakatipid ka na, and at the same time, nakatulong ka pa sa kalikasan. Gusto kong balikan yung term mo na greenhouse gas. Sa isang ordinaryong Pilipino, paano natin ito ipapaliwanag para mas maging personal sa kanila itong konsepto na ito? The more greenhouse gas that we have in our atmosphere, mas lalong nagiging intense ang climate change, mas lalong nagiging intense ang air pollution, and at the same time, lahat ng ito, itong climate change and pollution na ito, lahat ito meron itong health effects. So, nagkakaroon ka ng sakit sa puso, nagkakaroon ka ng sakit sa baga, nagkakaroon ka ng mga infectious diseases. Recently, meron nga tayong mga balita na even the plastics, no, we can now see in our bloodstream, in our cells, sa katawan na natin. So ito again are proof na talagang konektado ang kalikasan at ang ating kalusugan. So basically, it's air pollution that's keeping the planet warmer, and the warmer the planet is, the worse is climate change and air pollution. Nabasa ko din yung nabanggit mo, Doc Jake, about plastic sa dugo. Specifically, ito po ba yung microplastics? At Yes. ano po yung pwede nating ibahagi sa mga pasyente para, kasi meron tayong mga nagko-comment doon sa mga post na nakikita natin on social media about microplastic, and it's increasing the anxiety o nakakadagdag ito sa pagkabahala ng ating mga pasyente. Ano yung pwede nating iwan sa kanila tungkol dito sa topic na ito, sa microplastics? Ito isang bagay na gusto kong malaman ng lahat ng Pilipino. Just recently, ang Philippines was considered to be the number one sa buong mundo na plastic ocean polluter. So ibig sabihin, sobrang dami daw natin dinidispose sa plastic sa ating karagatan. Of course, maraming environmentalists ang mag-challenge dyan at sasabihin na hindi natin kasalanan yan. O marami kasing mga bagay-bagay, politika, ibang bansa na nagtatapon kasi ng kalat sa ating tubig, sa ating karagatan. Tama yon. Tama yun. But as a doctor, ang concern natin ay saan pa nanggaling yan? Nasa tubig siya ng Pilipinas. And ang base sa research, base sa mga pag-aaral natin, itong mga plastic na ito, syempre, babalik at babalik sa atin yan, humahalo sa tubig na iniinom natin. So nagiging parte siya ng sistema natin, nagkakaroon nga tayo ng mga tinatawag na microplastics na nakikita nga natin ngayon, base sa pag-aaral, nagkakaroon daw ng inflammation or pamamaga sa loob ng katawan ng tao. Kaya all the more nagiging at risk tayo for heart disease, stroke, diabetes, and all that. So ngayon, sa totoo lang, ang mga pag-aaral, bago pa,
hindi pa talaga sila conclusive, pero ito yung mga nakikita natin na initial findings. And ang paalala ko lang sa ating mga listeners, sa ating mga pasyente, again, maging maingat sa paggamit ng plastic. So, anong pwede nilang mga gawin? So, kunyari, pag tayo ay nagluluto, syempre, sobrang init ng kalan, iwasan po natin gumamit ng mga sandok na plastic. Ganyan din po, pag nagma-microwave, ngayon ang abiso, huwag maglalagay ng plastic sa loob ng microwave, magandang glass containers na lang yung gamitin natin. So, yung mga ganung bagay, pwede nating gawa ng paraan sa loob ng ating pamamahay. Itong wag maglagay ng plastic habang nagma-microwave. Very common ito na household practice. Marami na rin sa ating mga Pilipino, lalo na yung mga nasa syudad, ang gumagamit ng microwave. Anong specific na sakit ang pwedeng makuha ng isang ordinaryong Pilipino na madalas gumamit ng plastic sa pagluluto nila? Again, pag-aaral, sa mga listeners natin, paalala, pag-aaral po natin, talagang very, very new. Hindi pa po talaga siya conclusive. Pero base po sa mga ilan pong pag-aaral, nakikita po natin na kapag ang plastics na-expose sa microwave, pumalo sa inumin or sa pagkain po natin, lumalabas po na una, tumataas daw po yung risk nga po ng cancer. So nakikita natin tumataas ang risk of cancer. So isa yung mga kinoconsider nila na dahilan kung bakit tumataas ang colorectal cancer or cancer sa bituka, lalo na sa mga mas bata, below 40 years old. Isa to sa mga tinitignan nilang anggulo na dahilan. At ngayon din, tulad ng nabanggit ko, nakikita rin nila na nagkakaroon daw ng pamamaga sa loob ng katawan. And lumalabas nga na karamihan ng mga sakit, mga non-communicable diseases such as heart disease, stroke, diabetes, even Alzheimer's, related daw yan sa inflammation. So isa rin to sa angulo na tinitignan natin. So in general, the message is you are what you eat, be mindful of what you eat, maging sigurado tayo na maayos at ligtas, masustansya at ligtas yung kinakain. Maganda yung message mo, Doc Jake, na you are what you eat. Pwede natin niyang i-connecta sa mga ilang programa ng ating local government, kagaya na lang ng urban gardening. Bilang isang doktor, ano yung pwede nating ibahagi sa mga pasyente natin na pwede nilang i-urban garden, pwede nilang sariling itanim at sarili nilang kainin? Meron ba tayong mga pwedeng i-advise sa ating mga pasyente? Buti nabanggit mo yan, Doc Danica. And babalikan ko yung sinabi ko kanina na gusto ng mga doktor at gusto rin ng mga environmentalist talaga na ang mas kainin natin ay prutas at gulay. So sa ganung paraan, kung ikaw ay nasa isang syudad at kulang, mahirap, kumuha ng prutas at gulay, isa to sa mga pwede natin i-consider na itanim sa ating backyard, no? Tanim tayo ng prutas, tanim tayo ng gulay. Isang paalala, ng isang miyembro ng aming grupo sa PAFP. Tandaan lang palagi po na lahat po dapat ng tinatanim natin ay dapat native, dapat po nandito, galing po sa Pilipinas at hindi po galing sa kung saan sa aming lugar. Kasi again, panibagong problema kapag nagtanim tayo ng kunyari halaman or prutas galing sa ibang bansa, tapos tinanim natin dito sa Pilipinas. Akala natin maganda lang siyang tingnan, pero hindi. Nakakasagabal po siya sa mga proseso sa ating kalikasan. Kasi para siyang alien, no? Para siyang hindi siya nararapat dito, nakakagulo siya sa sistema ng ating kalikasan. So yung mga nasa bahay kubo ba ito, Doc Jake? Yes, basically. Tamang-tama, lahat 'yon totoo, Doc Lani. Meron ako, Doc Jake, nabasa na article na nagsasabing ang mga kabataan, mga adolescents, young adults, ay nagkakaroon na ng anxiety patungkol sa ating climate change. Ano yung pwede mong ibahagi sa ating mga listeners tungkol dito? May background ba ito? Anong pag-aaral ito? Dito ba ito sa Pilipinas? I think alam ko yung research na sinasabi mo, and isa sa mga author dyan ay isa sa mga naging mentor ko before, si Dr. Renzo Ginto. So shout out to Dr. Renzo Ginto. And tama, base sa pag-aaral nila, nakita nila na ang Pilipinas daw, ang kabataan sa Pilipinas, ang may pinakamataas na tinatawag nilang climate anxiety o eco-anxiety. So ano muna ang eco-anxiety or climate anxiety? Basically, ang nakita nila dito ay ito yung mga tao kung saan nakaranas na sila ng trauma mula sa isang extreme weather event. So for example, dito sa Pilipinas, lalo na nung dumaan ng Ondoy, ang Yolanda, napakalakas na bagyo, marami pong naperwisyo, nakakalungkot, marami rin pong namatay. So can you just imagine kung isa po kayo sa mga pamilya na nasalantahan ng bagyo, dadalhin niyo po yung trauma na yun hanggang sa ngayon. Tapos po maririnig niyo pa itong mga climate change na to sa pang-araw-araw ninyo. So yun po yung nagtitrigger ng anxiety na, ang sabi nga nung ibang mga respondents doon sa research na yun, natatakot daw sila minsan na ipikit ang mata nila at matulog kasi pakiramdam nila, pagdilat nila, bahana naman, nasalanta na naman yung bahay, nawawalan na naman sila ng kamag-anak o mahal sa buhay. So yun yung trauma
na nag-trigger ng anxiety. Ngayon, ang tanong mo, meron bang background to? Very strong na ba yung evidence natin for this one? Again, bago ang pag-aaral. In fact, isa rin sa mga activities na ginawa namin before, climate change and mental health. Talagang gumagawa kami ngayon ng mga, nagsusumikap kami na gumawa ng mga research ngayon para talagang mapatunayan natin ano ba talaga yung proseso na nag-link ng kalikasan at ang ating mental health. Meron ba talagang basis ito? No? So hinahanapan pa, the research is still ongoing, pero based sa mga initial na pag-aaral, konektado talaga. In the same way, ang mabuti na kalikasan nakakadala din ng mabuti pagbabago sa ating kalusugan. So for example, may mga pasyente rin naman tayo na depressed or anxious talaga sila at kapag kinausap mo, ano yung mga nagpapaligaya sa iyo, nagpapagaan ng kalooban mo. Sinasabi nila, dati nung bata ako, gusto ko pag lumalabas kami ng pamilya ko, nag-iikot sa park. So tayo bilang mga doktor, unti-unti na rin ini-introduce yung tinatawag na nature prescribing. So tayo na mismo ang nagsasabi at nagpe-prescribe sa pasyente na kapag ikaw ay nalulungkot, o kaya ikaw ay very anxious, subukan mong gawin na maglakad sa park, no, maglakad sa kagubatan kung meron mang park doon, at para makita mo yung nature, yung pakiramdam kasi na kalmado, masarap yung simoy ng hangin, no, wala kang usok na nakikita, puro green lang. Base ulit sa pag-aaral, nakakaginhawa daw at nakakagaan talaga ng loob. So nakakatulong. But again, ang mga pag-aaral natin still ongoing para makita natin kung ano talaga yung mga mekanismo na nag-uugnay ng kalikasan sa atin. So na daanan natin, Doc Jake, yung mga infectious disease, non-communicable disease, at yun na rin, nasagi na rin natin yung mental health. Meron pa kayang mga umuusbong na sakit na pwede nating madugtong dito sa pagbabago-bago sa ating klima? Bukod doon sa mga karaniwan na nating alam na heat stroke, dengue, leptospirosis, meron ba tayong emerging diseases, Doc Jake, na Base sa pag-aaral, ang sabi nila, walang bagong sakit na lalabas mula sa mga pagbabago sa kalikasan. Pero ang mas makikita natin ay nag-iiba sila ng anyo. So for example, Doc Danica, itong COVID-19, pagkakaalam natin itong nakaraan na pandemya, ang COVID-19 ay galing lang sa isang lugar, kumalat sa buong mundo, at nagkaroon tayo ng pandemic, nagkaroon tayo ng lockdowns. Pero ngayon na mas pinag-aaralan nila kung saan nagmula ang COVID-19, may mga ilang pag-aaral na nagsasabi na ito ay maaaring konektado sa climate change. So bakit? Ano na namang connection ng climate change? Base kasi sa pag-aaral nila, kapag nagkakaroon tayo ng climate change, umiinit ang buong mundo, ibig sabihin yung mga pinamamahayan ng mga hayop sa ating kalikasan, nasisira, nawawasak. No? At kapag nasira, nawasak yon, itong mga hayop na ito na maaaring may dalang sakit or virus tulad ng COVID-19, pumupunta sila sa syudad at natatransmit yun sa tao. So ngayon, ito yung mga tinatawag nating zoonotic diseases, nalilipat ko sa tao, tapos kumakalat, nagkakaroon tayo ng sakit. So ito ang paalala ng mga eksperto. Ang susunod daw na pandemya ay katulad din daw ng COVID-19. Isa siyang sakit na alam na natin, pero this time, driven na siya o talagang pinalala pa lalo ng climate change at itong mga problema sa ating kalikasan. So nothing new, kailangan lang talagang paghandaan na baka mas drumabi pa kapag hindi natin inaksyonan itong mga problema sa ating kalikasan. meron ba tayong pwedeng o ang isang ordinaryong Pilipino na gawin o simulan, saan sila pwedeng mag-volunteer para sa mga advokasya na ito? Meron ba silang pwedeng lapitan para makakuha ng mas magandang impormasyon at makapagbigay din ng kanilang serbisyo para sa ikagaganda ng kalikasan? Sa iba-ibang mga lugar natin, meron for sure mga maliliit na clubs or society na pwedeng salihan ng mga mamamayan natin. So for example, tulad ng sinabi ng isang member namin, ang Native Tree Philippines, no? Mga groups po yan sa iba't ibang parte po ng Pilipinas na ang adhikain po nila ay talagang magtanim ng mga native trees po sa iba-ibang parte ng Pilipinas kung saan po sila nakatira. So isa yun sa mga pwede nilang i-consider. Gayun din, pwede rin naman nilang sundan yung ibang mga groups natin na mas kilala tulad ng Greenpeace Philippines, katulad ng Healthcare Without Harm. Ito ay mga organisasyon na pwede nilang salihan bilang mga pasyente or bilang mga professionals para makatulong din sila sa mga adhikaing pagkalikasan. At ngayon din, ito sa PAFP naman, I'm really happy to share na because of the leadership of our President, Dr. Josie, binigyan tayo ng pagkakataon na buuin ang Special Interest Group ng PAFP on Planetary Health na ang adhikain o ang advokasya naman ay para talaga sa kalikasan. May it be through community engagement, through advocacy, research, education, and even sustainable clinical practices
maaari tayong makatulong bilang mga doktor para sa ating mga pasyente at yun din para sa ating planeta. Sa lahat ng ating mga napag-usapan, kumbaga ang mensahe, may pag-asa na mapabuti pa natin ang ating kalikasan para din sa ikagaganda ng ating kalusugan. Any message sa ating mga ordinaryong Pilipino patungkol dito sa planetary health at maikonekta natin sa nalalapit Earth Day, no? Any Mm. message to the ordinary Filipino bilang sa iyong advokasya? Sa tuwing nagbibigay ako ng mga talks regarding planetary health, mga mapadoktor man yan or mga pasyente natin, palagi silang nakakaramdam ng kaba. Kasi syempre itong mga usaping pangkalikasan, napakalaki. Sa totoo lang, wala tayong control. No? Kasi kalikasan na to, napakalaki nilang mga challenges, hakbangin na kailangan nating asikasuhin. And nakakatakot, nakakawala ng pag-asa. Sabi nga ng WHO, climate change is the greatest health threat ng 21st century. Pinakamalaking pangamba sa ating kalusugan, itong henerasyon. But at the same time, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. In as much as ito ay isang pangamba, ito ay isang balakid, no, sa ating kinabukasan, sa ating kalikasan, ito rin ay isang oportunidad para tayo ay gumawa ng aksyon. Totoo, ang mga usaping pangkalikasan, napakalaki, wala tayong control. Pero merong isang bagay na meron tayong may control. At yun ay yung mga pang-araw-araw natin na pinipili na gawin. No? Yung mga pagbili natin, yung mga kakainin natin, yung mga gagastusin natin sa kuryente, yung pag-alaga natin sa ating kalusugan, ito ay mga pang-araw-araw at maliliit na hakbangin na doon meron tayong control. And tulad ng nabanggit ko, ang maganda rito, hindi lang natin ito ginagawa para sa ating sarili, but at the same time, nakakatulong din tayo in our own little ways para makatulong sa ating kalikasan. So, ang message ko, tamang-tama sa tema nitong lalapit na Earth Day. Ang tema ng Earth Day 2025 is Our Power, Our Planet. So, ibig sabihin, tayo ay nasa isang tahanan. At itong tahanan na ito, gaano man kalaki ang mga challenges na kinakaharap ngayon, nasa atin ang kapangyarihan, nasa atin ang power para piliin kung ano ang tama at tulong-tulong nating maaabot ito mga pagbabago na hinahanap. Maraming salamat, Doc Jake. So sa ating mga listeners ngayon, alam na natin yung ating pangangalaga sa kalikasan ay pangangalaga rin sa ating kalusugan. Very important yung nabanggit ni Doc Jake. Small steps, pero big impact. Ang ating mundo ay i-consider nating tahanan na kailangan nating alagaan. So with that, Doc Jake, we would like to thank you for your time. At ang buong PAFP ay very proud sa iyong advocacy Oh, at wow. kami naman ay sumusuporta sa iyo. At alam ko ang ating ding mga listeners ay maraming napulot sa ating podcast at makakaasa po na kami ay magdudulot pa ng maraming mga podcast na kapupulutan ng aral. Maraming salamat po at magandang araw po and Happy Earth Day! Happy Earth Day. Thank you so much.